good day everyone. So, ang i-discuss naman natin ngayon is yung CSPT-C3, which is yung mga data formats. So, may iba't ibang types tayo ng data format. So, unang-una is yung mga text file. So, ito ay binubuo ng MS Word Docs, the TXT file, and PDF. And marami pa yung iba. So, ito na pinaka-major na text files na ginagamit natin sa computer. So, sa MS Word Docs, syempre nagmula siya sa file type ng MS Word. So, ito yung file type once na gumawa tayo ng mga documents gamit yung Microsoft Word. And pag sinave natin siya is nakalagay .docs. So, ito yun siya. Next is yung .txt file. So, ito naman is, ito yung ginagamit natin pag once na gumagamit tayo ng Notepad. So, pag sinave natin siya is nakalagay siya na .txt. So, compatible siya sa iba't ibang mga text editors tulad ng Apple TextEdit, Microsoft Notepad, yung binanggit ko. And na-open siya sa iba't ibang range ng hardware na kahit walang concern ka sa compatibility. So, flexible itong .txt files. Yung PDF naman, which is yung widely used ng mga users. So, it means portable document format. So, ito, Adobe naman yung gumawa ng file type na to. So, dependable siya and reliable since magagamit mo siya pag nagpa-present ka or pag nag-share ka ng documents. So, sa ngayon daw, yung ISO or International Organization for Standardization is maintain yung PDF file type as free na available standard. So, standard siya pero free. So, ito na ginagamit na standard lagi. So, yung PDF is pwede mo siyang lagyan ng form fields, business logic, music, video, or links or buttons sa loob ng PDF file. So, pwede ka rin gumamit ng Adobe Acrobat Reader na program para mas mapadali yung pag-view mo and pag-sign mo sa PDF kasi pwede mo naman signan din ng PDF ng e-sign. So, gamit yung Windows or yung Mac OS. Next is yung numerical files. So, the numerical files binubuo siya SPSS, Stata, and yung Excel. So, sa SPSS, so it means Statistical Package for Social Sciences. So, or tatawagin siyang IBM SPSS Statistics, which is ginagamit sa pag-a-analyze ng statistical data. So, noong una, nare-refer siya sa sa paggamit sa social sciences. Ngayon, ginagamit siya sa wide range ng data markets. So, widely ginagamit siya sa research related patungkol sa healthcare, marketing, or education. Next naman is yung Stata. So, yung Stata is a unique format na hindi siya nababasa ng ibang application. So, kailangan may specific na application ka para pagganahin ng Stata format. So, yung mga data file ng Stata is naka-rename siya as .dta format. And may iba pang mga format ng data na pwede din naman basahin ng Stata. So, yung standard na format ng Stata is comma-separated siya. So, yung extension naman niya is .csv, which is pwede siyang gamitin sa Excel din. Next naman is Excel. So, Excel is yung widely na ginagamit ng mga users din pagdating sa data. So, isa siyang spreadsheet software na nagmula sa Microsoft Office Collection. So, yung Excel is galing siya sa workbooks. And yung workbooks na yun ay collection ng mga spreadsheets na pwede mong galawin or baguhin gamit yung Excel na program para mag-analyze ka ng data and makagawa ka ng decisions galing nga sa mga data na yun. Next is multimedia file. So, ito naman is meron siyang JPG or JPEG, so GIF, and yung PNG.
So sa JPEG or JPG is magkaiba sila. So yung JPG naman is base siya sa 24-bit color palette na higher sa level mataas yung level of compression niya po sa paggawa ng file. Pero yung compression effect naman niya is greater sa image quality. So sa JPEG naman, sa Joint Photographic Experts Group, dito naman siya, lossy and lossless naman ng picture pagdating sa compression, pagdating sa JPEG. Pagdating naman sa digital photography, picture preservation and online communication, yung JPEG is madalas na ginagamit. Pero pagdating naman sa drawing, text, or iconic visuals, hindi siya ideal and yung JPG yung ginagamit. Sa GIF naman, which means graphic interchange format, so isa siyang raster file format na ginawa siya para mag-create ng mga simple graphics na gumagalaw. So mostly yung GIF na to ginamit siya sa mga meme or gumagalaw, kunyari mga pagbate, happy birthday, ganyan, or happy new year, yung nakikita natin gumagalaw na parang image. So GIF mong tawag doon. So lahat ng mga file ng GIF is may capacity na mag-handle ng 256 index colors or up to 8 bits na per pixel. So ayun nga, binanggit din dito na capable ng GIF na mag-mix ng frames or make simple animations. And yung GIF is may extension siya na .gif and pwede siyang ma-open sa iba't ibang mga programs. Next naman is yung Portable Network Graphics or yung tinatawag nating PNG. So, isa din siyang raster picture file and able siya mag-handle ng mga transparent or semi-transparent background. So, ito yung ginagamit natin pag naglalagay tayo ng mga logo na dapat walang puti or black sa background niya. So, naka-PNG siya. So, madalas itong ginagamit ng mga web designers and syempre, wala din siyang patent sa file format niya, which means na pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang image editing program na kahit wala kang license. So, itong PNG, maganda din siya sa paggamit, which is, din siya, lossless din siya pagdating sa compression. So, kung may makompress man siya is malimit lang or malinaw pa rin yung resulta ng PNG. Next naman is na model files. So, meron tayong 3D and yung statistical. So, yung 3D na digital files, so mostly ginagamit siya sa CAD. So, nung CAD na to, ito yung AutoCAD or ganoon. So, nung CAD, it means computer aided design. So, mostly pang mga architectures or pang engineering ito ginagamit. Next naman is yung statistical. So, ginagamit siya sa mga data. So, dito nakapokus siya sa statistical analysis, which is itawag nga siyang statistical file. So, dito mostly yung mga data na nakapaloob dito is more on ginagamit sa statistics or yung mga raw data na yun para mag-predict ka ng certain or potential outcome ng isang event or ng activity based doon sa mga raw data na nakuha mo. Next is yung software files. So, meron dito yung Java and yung C file. Ito yung widely known na software files. So, sa Java, yung Java file is usually ginagamit siya sa Java programming. So, pag nag-program ka ng Java, yung file na masasave is nakasave siya sa extension ng Java. So, din siya, cross-platform din siya, which is flexible. So, wala siyang issue pag nagkakaroon sa Windows, sa Mac, sa Apple, sa Linux, sa Raspberry Pi, and sa iba pang mga software or devices. Next is yung C file. So, yung C file naman is ginagamit siya sa C programming or C++. Or pwede din silang kasi pag C++ naman ng file nun.
So, dito, yung C file na to, once na nag-code ka, masisave siya sa C file and and mostly, yung mga developers nito is nagko-code kung C++ or C file nung gagamitin nilang program. So, ngayon, since nag-modernize na nga yung C file, C++ na nung tawag sa kanya, which is yung current version ng C language. So, next is ng discipline-specific formats. So, meron tayo dito yung Flexible Image Transport System and yung Crystallographic Information File. So, yung FITS o yung Flexible Image Transport System, so, ginagamit siya sa mga scientific photographs. So, mostly, microscope siya na-apply. So, microscope o kaya sa mga astronomy. So, ayan. So, yung mga astronomer, syempre, hindi lang naman yan kumukuha ng mga pictures or images para tingnan since maganda. Pero, ginagamit nila ng mga data na yan to analyze. So, that's why na-invent itong Flexible Image Transport System. So, next is yung Crystallographic Information File. So, ito, ginagamit naman siya sa mga crystallographic data, which means ito yung mga bato or mga diamonds sa mga crystals. So, syempre, para siyang image file din, pero ito nga yung tawag. So, ginagamit din siya pang analysis. So, bilanggit dito, the International Union of Crystallography, na ito yung pinaka-the best na data structure or para sa data interchange simula noong 1990. Next is yung instrument-specific formats. So, dito bilanggit yung Olympus Confocal Microscope Data Format and yung Carl Zeiss format. So, both is ginagamit siya sa camera. So, yung Olympus Confocal Microscope Data Format is yung Olympus FB3000 na isang laser scanning confocal microscope. So, yung Olympus is widely known as camera siya. So, dito is microscope file siya. So, once na gawa ka ng microscope, pwede mo siyang gamitin para mag-take ng images and save siya sa data format netong Olympus. So, next naman is yung Carl Zeiss format, which is, naman siya, widely known sila para sa mga lens or mga photography devices din. So, nagpo-produce siya ng images na nakasave sa ZZI file format. So, yung din dito is microscope naman din siya. And ayan, ito na mga reference na ginamit natin sa pag-research ng mga informations about data type or data formats. And ito naman yung scan na report natin sa plagiarism. So, yun lang guys. Thank you.